Good evening po, mga kapatid. Ingat-ingat po't may bagyo, ano? Ngayon lang po ulit tayo nagkita-kita. Super busy po. Si Aling Marie, ang dami ko pong inaasikaso. Pasensya na po. At, ito nga po, kahit medyo pagod pa, kailangan po natin ang kumilos at marami tayong hinaharap sa buhay, no? Ganito po ang nanay at tatay. Katatapos ko lang mga lakyat sa aming bubong. Katatapos ko lang magkabit ng tent, ng tolda kasi maulan. Ano po, katatapos ko lang ayusin ang mga kulungan ng aking mga alaga. So, nagkaroon naman po ng kaunting pagkakataon ngayon para kayo naman ang aking makasama. Araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang kahit kabi-kabila ang banta, sige lang, ano, masaya, masaya. Sige lang po, kahit kabi-kabila ang banta ay okay lang. Hindi lang naman ako marami kami binabantaan. Nakakatuwa naman. Yan po naman ay makakarating talaga sa NBI. At salamat po sa mga nag-a-advise. Salamat po sa mga gumagabay sa akin, sa inyo. Kayo man po ay mga witness diyan sa mga pagbabantang yan dahil nababasa nyo po iyan, no? Hello, Flaby! Good evening! Raisa Rayu! Hello! Hello, anak! Good evening sa inyo, no? And si Bebs Bofil, hello! Ayan, no? Aga ng pagmumura, no? Etong mga tao na to, hindi ko na yan talagang gustong patulan kasi ganun at ganun na lang no? Unahin po natin talakayin yung ating mga kalaban sa karagatan, lalo na po yung mga tao ng China, ano? Wait lang po, eto, no? Ginamitan na naman po ng water cannon ng mga animal na China Coast Guard ang ating barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc, no? Ito po, basahin ko sa inyo ang balitang ito. Manila, Philippines, muling gumamit ng water cannon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng operasyon ang Philippine Coast Guard or PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR sa Baho de Masinloc nitong Biyernes, Hulyo 24. Kanina lang po yun, mga kapatid. Ayon sa PCG, pinaputukan ng water cannon ng China Coast Guard vessel ang BRP Cape San Agustin, MMRV 4408 at BRP Datu Paduhinog, MMOV 3017. Isinagawa ng PCG at BFAR ang maritime operation na layong magbigay ng fuel subsidy at suporta sa mga mangisdang Pilipino sa lugar. Sinabi ng PCG na nangyari ang insidente isang araw matapos maitala rin ang umano'y paggamit ng water cannon at mapanganib na pagmamaniobra ng China Coast Guard laban sa mga sakyang pandagat ng Pilipinas sa parehong lugar. Matagal nang pinag-aagawan ng Pilipinas at China ang Baho de Masinloc na bahagi ng mas malawak na tensyon sa West Philippine Sea. Alam niyo po, mga kapatid, yung barko po na wina-water cannon ng mga taga-China, yung pong lumang barko natin na naka-pwesto doon na hindi naman gumagana na, yan po ay para lamang tanda kung hanggang saan yung ating pag-aari. Gustong-gusto na po ng China na mahila yung barkong yun, no? Yung pong mga nagbabantay doon ang ginagamitan nila ng water cannon. Ako po ay nakarating na dyan sa Baho de Masinloc noong kami ay pumunta dyan, ano? Kasama ko sila Attorney Enzo at ang mga taga-media. Ang mga fisherman natin na mababait, no?
Bagamat may mga DDS doon, pero magkakasama kami. Mababait sila, no? At sa totoo lang, sila nga yung nagsabi na sila ay nabudol ni Duterte. Kaya ngayon, malamang hindi na sila maka-Duterte ngayon. Kasi unang-una, hindi nila alam na ang ating West Philippines Sea ay pinamimigay ni Duterte sa mga taga-China. Kaya wala silang alam na ang kanila palang hanap buhay ay maapektuhan. Alam niyo po kung bakit yan ay binobomba nila ng water cannon? Sapagkat gustong-gusto na nila na wala nang magbantay dyan, para matanggal nila, mahila nila yung barkong yan, para wala na tayong palatandaan at aariin na nilang kanila ang ating karagatan. Ngayon, ang US, ang Japan, ang Vietnam, at ang iba pang may malasakit sa Pilipinas ay nag-aabang lang yan. Once na may masaktan sa ating mga Coast Guard or sa ating mga mangisda at pumalag na ang Pilipinas, sigurado po na ang ating lalabas na po ang World War III kapag nangyari yan. Kaya ang ating mga Coast Guard, ang ating sila Sir Tariela, ay timping-timpi. Siguro po bilang Pilipino, ramdam nyo ang pagtitiis, ang pagtitimpi ng ating mga Coast Guard. Dahil po, ayaw nila ng ating bansa ay magkaroon ng kaguluhan dahil unang-una ang maaapektuhan ay tayong mga mamamayan. Okay lang kung yung mga DDS lang ang nakatira dito ano? Kahit gerahin na ng China, basta yung mga DDS na yan ang unang-una nilang babayonetahin, babarilin, lulunurin. Okay lang ang kaso, mas marami ang mga simpleng mamamayan, mas marami ang mga inosente na madadamay sa mga kaguluhan na magaganap kung papatulan ng mga Pilipino na nagbabantay sa ating karagatan ang mga hinayupak na mga taga-China na gustong-gustong nakawin, agawin ang ating pag-aari na karagatan sapagkat alam nila na ito'y napakayaman. Ganyan ang itinuro ni Duterte sa mga taga-China. Kaya malamang ang utang ni Duterte sa China ay isang tambak at ang ipinangako ay ang ating karagatan. Kung bakit yung mga mag-aamang yan ay nagpapakamatay na maagaw ang ating bansang Pilipinas, ipambabayad nila sa mga utang at gagawin nilang pondohan ng mga sindikato ng drugs at ng mga mamamatay tao na ilalaban nila sa bawat kukontra sa kanilang katarantaduhan. Ganyan ang mga Dutertards, ganyan ang mga Duterte. Yan din ang pangarap ng mga putang inang DDS na banta ng banta yung mga putang inang yan. O, diba? Banta pa ng banta, putang ina nyo, babae't lalaki. Ha? No, mga kapatid, ha? At yung mga hudas na yan, na nagsasabing tayo yung mga bangag, yung mga nagbabanta, mga tao ni Duterte yan, na namimiligro ng mawalan na supply ng droga, namimiligro na mawalan ng magnanakaw na amo, na walang ginawa kundi kupitin, ikurap ang pera ng bayan para pambayad sa mga tagapagtanggol ng mga hudas na yan. Kaso lang, mabuti naman. At yung mga lawyer ni Sara Duterte ay nagpapakabobo. Ubusin nyo lang yung pera ni Sara Duterte. Ubusin nyo lang. Pagkatapos, ilaglag nyo na rin. Yun ang the best. Alam nyo kayo mga abogado, yung mga defense lawyer ni Sara Duterte sa impeachment, galingan nyo galingan nyo sa umpisa para matuwa si Sara Duterte, dagdagan ang bayad sa inyo.
nyo. Pagkatapos, pag alam nyo talunan na kayo, ilaglag nyo na ang animal na yan. Ando na, nasa Netherlands na, tumakbo na. Bakit, ha? Kasi sumisemplang na yung kanyang mga defense lawyer. Ano? Ang natitira na lang yung mga pipitsuging DDS na wala ng panakot kung hindi ang pumatay ng pumatay. O ano, ha? Halo-halo na nararamdaman nyo, no? Inis, inggit, no? Ha? Ayan, mga kapatid. Kaya po, ganito namimiligro ang ating bansa sa ginagawa ng China dahil alam nyo naman po na ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ay may hangganan. Ang hangganan ng pagpapasensya ay darating. At yan ay malamang na magiging madugo dahil sa mga hinayupak na taga-Chinang sinasamba ng mga Duterte na umaagaw ng ating kayamanan ng bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid, no? Ganyan po katanga ang mga Duterte at ganyan din katanga ang mga supporters ng mga Duterte. Tanga na, bobo pa. Palakpak naman kayo mga tanga para sa China. Palakpak! Inabangan nyo na naman talaga ako no? Sige, manigas kayo dyan habang dumadami ang komento nyo. Sige lang. Kayo mga kapatid na matitino, huwag nyo nang patulan yan. At nakaw, walang kakwenta-kwentang patulan ng mga putang inang yan. Oo. Okay, mga kapatid. At eto pa, no? 20 hitman ni Sara hinahunting ng NBI. Ayan, naku, dami palang hitman ni Sara Duterte. Limpak-limpak ba naman ng ninakaw na pera ng bayan, pare pambayad? Tang ina mo, Sara. Matatapos din ang iyong kaligayahan, tang ina kapag nasa Netherlands ka na. Punta ka na sa dahig para di ka na makalabas doon. Ayan, mababa na lang sa 20 ang natukoy ng National Bureau of Investigation na persons of interest na posibleng kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte bilang assassin laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inihayag ni NBI Director Melvin Matibag, huling testigo ng prosecution panel sa grave threat case sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Ayon kay Matibag, meron na silang listahan ng mga pangalan at nakausap na rin ang ilang pamilya at kakilala ng mga individual. Nagsimula po kami sa maraming pangalan and we've narrowed it down. Siguro ito na ang iniintay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to a less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. Sagot ni Matibag matapos tanungin ni Senator Judge Joel Villanueva. Ayan, So, ganun po yung proseso. That's why, sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Ni Matibag. Inamin din ni Matibag na kabilang sa persons of interest ang nasa Vice Presidential Security Group or VPSPG na binubuo ngayon ng mahigit 300 sundalo matapos tanggalin ang 77 miyembro ng PNP, giit niya. There are men in uniform who are in active service at tinayana nasa 6 to 7 sa scale na 1 to 10 ang posibilidad na matukoy na ng NBI ang kinontrata ni VP Duterte. Samantala, binigyang diin ni prosecution spokesman Representative Zia Alonto
Adyong na hindi dapat hintayin pang maging bala ang mga salita bago kumilos laban sa banta sa buhay ni PBBM, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayan, sa pagharap ni Matibag, tinapos ng prosecution panel ang presentasyon ng ebidensya sa Article 4 o grave threat laban kay VP Sara. Ayun. At padadalhin na rin ng subpina si Sara Duterte para ilabas ang kanyang mga bank accounts. Ayan. Aha. So, yan po. Ayan, oh. Ito po, ano, subpina sa financial documents ni VP Sara isinilbi na. Ayan. Manila, Philippines, nagsimula na ang Senado bilang impeachment court sa pagsisilbi ng mga subpina sa iba't ibang bangko at ahensya para isumite ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Kakakilabot to tawagin Vice President, no? Putangin ng babae na to. Sa akin, kahit simpleng tao, hindi ko maituring na simpleng tao tong tarantada na to eh. Ayon kay, ayan, ayan, ang nagsimula na ang Senado bilang impeachment court sa pagsilbi ng mga subpina sa iba't ibang bangko at ahensya para isumiti ang financial records ni Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio. Ayon kay Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr., ipinadala na ang mga subpina alas 8:40 ng umaga nitong Miyerkules sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council, AMLC, at sa mga bangkong Metrobank, PS Bank, BPI, Security Bank, Land Bank, at BDO. Inatasan ng korte ang mga naturang institusyon na magsumite ng mga record bago mag-alas 9 ng umaga sa Hulyo at 30. Hiniling ng House Prosecution ang subpina kaugnay ng aligasyon na nagkamal umano si Duterte nang hindi maipaliwanag na yaman. Batay sa AMLC records, lumampas sa 3 billion ang mga transaksyon pinansyal ni Duterte mula 2007 hanggang 2013. Ayan, ano? Aha. Pati ito si Kitano, babanata natin maya-maya. Yan, mga kapatid, no? Sobra, ang dami ng kwarta ng mga Duterte na hindi malamang kung saan ito nanggaling. Kaya, kailangan ibigay ng mga naturingang mga bangko ang magsumite na sila ng bank account record ni Sara Duterte. Yan po, mga kapatid, no? So, marami tayong aabangan. Ayan. Ito pa. Marcos, sa flood control issue, abangan ang susunod na kabanata. Ang sabi, ayan. Hindi binunyag ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kung magbibigay siya ng panibagong update sa issue ng korupsyon at mga umano'y irregularidad sa flood control project sa kanyang nalalapit na State of the Nation, SONA. Nang tanungin kung saan ang publiko ang tugon ng kanyang administrasyon sa mga isyong inilantad niya sa nakaraang SONA, sinabi lamang ni Marcos, abangan ang susunod na kabanata. Matatandang sa kanyang SONA noong 2025, inilantad ng Pangulong umano'y mga problema sa pagpapatupad ng ilang flood control project, kabilang ang mga proyektong hindi umano nakatugon sa kanilang layunin o may mga question sa paggamit ng pondo. Kasunod nito, naging sentro ng diskusyon ng mga flood control project at ang pangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga infrastruktura ng gobyerno, lalo na sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon at irregularidad. Ayan. So, marami tayong aabangan mga kapatid, lalo na sa SONA ng Pangulo, no, sa 30. Marami na naman dyan ang magsusuka at iiyak ng graba, luluha ng graba. Okay? Hindi ba mga DDS? Dapat ang nagsasona si Sara Duterte eh. Di ba?
ang pangarap ay nanatiling pangarap. At dahil sa mga DDS, hindi natupad ang pangarap. Bakit? Kasi mga DDS ang nagkakalat na ang mga Duterte ay mamamatay tao, na mga Duterte ay gaganti sa 2028, na mga Duterte ay mga mandurugas. Ayan, yan ang mga nilalantad ng mga DDS di ba mga DDS? Uy! Di ba? Oh, anong sa inyo? Kayo. Hindi nyo alam, pati nga ang inyong mga, yun nga ang defense lawyer ni Sara Duterte, ang sabi sinungaling daw si Sara Duterte kasi wala naman daw binanggit na hitman. Wala naman daw hitman na nilaglag ang anak ng pating. Anong klaseng lawyer yung mga pinagkukuha ni Duterte, no? Talagang pag kumapit kay Duterte, nagiging bobo at tanga. Oh, di ba? Galing galing. Kung ako sa inyo mga DDS, magbago na kayo. Wala na. Lusaw na ang inyong amo sa mga kaso. Uy, ang inyong Kuya Basti, kakasuhan na din. Pagkatapos, meron pa kayong kapwa DDS na bibitayin. Aray naman! Yan ba talagang napala ninyo sa pagsamba nyo kay Duterte? Ay, idolong-idolo nyo talaga. Kaya malamang abutin nyo rin ang bitay. Subukan nyo lang maging violente. Subukan nyo lang na pag napikon kayo, papatay kayo, no? O sige, pumatay kayo para mabitay kayo. Kung ako naman sa mga senador na matitino, na mga binabantaan, magkaroon kayo ng panibagong batas na ipatutupad na bawat magbanta sa buhay ng isang tao, kahit sa buhay ng hayop, bitayin! At ang gagawa niyan, mga DDS lang. Di ba? O ano, sige lang, go ahead, magsipag-komento kayo dyan. Salamat. Okay. Ayan, ano, mga kapatid. Ayan, Subiri, tinutulak ang self-defense bill at responsabling gun ownership. Wow! Kung ganyan, pwede na kaming magkaroon ng self-defense bill. Susunod kami dyan sa batas na yan. Pwede na kami bumili ng baril. Bing, baril lang naman, water gun. Oh, seryosohin nyo na naman, mga DDS. Kayo talaga. Pag kung ano sabihin namin, sinagang, ano kayo no? Aktibo kayo ginagawa yun. Talaga seryoso no? Halatang-halata kayong mga bobo ha? Tangina nyo. Ayan. Okay. Ayan, ano? DDS na naman pala ito, ano? Driver ng rape ng 19 anyos sa pasahero. Nakapa, sus Mariosep. Ay, nako, Mariosep. Ayan na. So, ayan. Ito pa, ano, mga kapatid. Meron ako ditong mga isinulat para talakayin ko para di ko makalimutan. Natapos tayo doon sa Baho de Masinloc, sa mga hayop na taga-China na kinakawawa ang ating mga Coast Guard at sinasabihang mga unggoy, ang ating mga kapwa Pilipino, ang ating mga mangingisda, ang ating mga Coast Guard. Yung taga-China na yan, alam niyo mga kapatid, kahit pag ginusto ng Diyos, walang magaling, walang maraming sandata, walang mabibigat na sandata. Kaya palubugin ng Panginoon ang China sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi na kailangan ng mga baril. Ang mga pumuputok, ang mga bala, bahain lang yan. Ubus. Huwag lang isama ng Panginoon na matitinong Chinese. No. Basta yung mga taga-China na nagwawalang hiya sa kapwa, yan dapat, no?
Dapat yan ang pinuputukan ng bulkan. Dapat yan ang binabaha. Yan ang nililindol, yung mga hinayupak na yan. Kasi walang ginawa, kundi mang angkin ng hindi kanila. Lahat tayo, lahat ng bansa'y binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang lugar. Pero mayroon pa rin mga nangangagaw pagdating sa ating Pilipinas. Bakit? Kasi nasa Pilipinas ang malaking bilang ng Katoliko. At yan ang minamahal ng Diyos. Kaya ipinagkaloob sa atin ng Diyos, iniregalo sa atin ng Diyos ang Pilipinas. Kaya dapat ito mahalin natin at ipaglaban sa mga gahaman na kalapit bansa ng ating bansang ito. No, mga kapatid? Ayan, inciting sedition and grave threat na naman. No? Ang dami na kaya sinabi niyan si Sebastian Duterte na mga pagbabanta kay Pangulong Marcos, kesyo pupulbusin daw ang Ilocos, kesyo huhukayin daw yung libing ni former President Marcos, no? At anong sabi ni Sara Duterte, itatapon sa West Philippine Sea, at yung ulo daw ni Pres Duterte na bilanggit ni Sebastian, yan yung ikakaso sa kanya ng grave threat. Magsama-sama na kayong mga Duterte doon sa dahig. Kayong mga DDS ay sumama na rin. Lumayas na kayo dito sa Pilipinas. Wala na kayong karapatan dito dahil kayo yung mga mamamatay tao na mga putang na kayo. No? Asar na asar naman kayo kay Aling Marie. Sorry kayo, nanonood kayo Hayaan mo na mga bata, kung ano man yung mga comment nila, hayaan mo na. At yan may ako dyan, may pagdadalhan ako ng mga comment na yan. Hayaan nyo na. Sige lang, hayaan nyo sila mag-comment. Huwag nyo nang patulan at aawayin kayo ng mga hudas na yan. Pag nakita nila na nagmamalasakit kayo sa ating mga sinasabi, mga nagigilty na yung mga yan, nagwawala na, para baga silang inaapuyan na, ha? Ganyan talaga mga demonyo, laging mainit, Okay. Yan na nga, At, ano sabi ni Robin Padilla? Ano daw? Tawag dito ni Robin? Sabi niya sa impeachment, sandali po. Yung sinasabi ni Robin Padilla nga, bias ba ang sabi niya? Or Saldico co-accused voluntary surrender in Israel lawyer. Sabi nung lawyer, voluntary. Garcia files complaints against 3 prosecutors. Wow, ha? Katuwa naman, pinagpapaliwanag nga pala si matandang si Lolo Piluka ng mga DDS, pinagpapaliwanag kung bakit kailangang hindi siya alisan ng sweldo sa Senado. Pasweldo kami ng pasweldo, pati yung mga lalamunin niyang mga defense lawyer ni Sara Duterte, gusto sa atin pa iasa ang ipapalamon, ang kakapal ng muka. Sara Duterte, kapal ng muka mo. Layas ka ng layas, nilulustay mo lang yung pera, yung mga magdidepensa sa iyong impeachment. Gusto mo kami pa magpapalamon? Alang yato, gagawa-gawa ka ng katarantaduhan, pagkatapos iaasa mo sa pera ng bayan yung pagpapalamon. Hoy, mahiya ka! Kapal ng mukha mo, ha? Kakatuwa tong mga putang nantong, kakapal ng mga mukha, ha? Ang sabi ni Padilla, sabi ng mga DDS, pinakamatalino daw si Robin Padilla sa kasaysayan. Saan naman nakakuha ng talino itong putang ninang, pati asawa'y nahawa ng kabubuhan. Nakapo, nakakahiya ka, uy. Sus Mariosep, Tapos si Sara Duterte daw, paborito ng taong bayan. Tang
ina nyo, mga DDS na gumagawa ng fake news. Hoy, sinong magpapaborito sa amo nyo? Kayo lang. Kasi pareho kayong tanga. Pareho kayong bobo. Ano? DDS ka ngayon, mamaya loyalista ka. O loyalista ka kanina. Ngayon DDS ka na, tangina mo. Nakakatuwa, no? Eto pa, no? Ano sabi? Sabi nga, ano, may sabi, Team ni BP Sara, mission self-sabotage na. Oh. Lana. Diyos ko. Oy, kayong mga, itong mga taga-depensa ni Sara Duterte. Alam nila makwarta si Sara Duterte. Sa bandang huli, lalaglag din nila yan. Parang si si Kaufman, nung nawala na siya ng pag-asa na mailaban si matandang berdugo doon sa dahig, umatras na. Tsaka malaki na nakulimbat. Ganyan din sa impeachment, kaya yun, nawindang yung impeach girl, ando na, nasa Netherlands na kasi nawiwindang na siya, kasi yung kanyang mga defense lawyer ay sumisemplang na isa-isa. Nakaw! Huwag ka nang babalik dito, Sara Duterte, animal ka. At ang bampanata naman namin dito yung kapatid mo naman, para isa-isa na kayo magliparan. Sama nyo yung mga DDS nyo, sama nyo. Kasi yung mga hinayupak na walang ginawa dito kundi magkalat ng lagim, magkalat ng kasinungalingan, magkalat ng pagbabanta, magkalat ng kayabangan, magkalat ng kabastusan, kalaswaan, na pati nanay nila, binabastos nila. O ano, di ba? Pagdasal nyo nga pala yung bibitayin. Nakakaawa yun. Ayan, nahawan nyo. Nakita nyo, napapansin nyo ba mga DDS? Na lahat na lang ng mga DDS ay nakakaranas na ng kung ano-ano. Nahuhuli na. Diba? Yung pumatay kay Mimay, ay kay Mima, na nahuli na, diba? Kakanta na yun. Nag-aabang na lang kami kung sino yung kanilang middleman. Di lang kami nag-iingay. Kasi, hayaan lang muna namin, di kami mag-expect para makuha na ng NBI. Tsak, iiyak na naman kayo. No? Magbanta kayo na magbanta. Ilagay nyo dyan mga pangalan nyo. Nagbabanta. Ilagay nyo dyan. Kabilin-bilin ako sa inyo. Ilagay nyo mga pangalan nyo, ha? Tangina nyo. Kahit magtago kayo sa puwerta ng nanay nyo, makikita pa rin kayo. Tandaan nyo, kayayabang nyo, mga putang na nyo. Hayop na mga to, yayabang. Puro kayo banta, tang inan nyo. Puro kayo banta, tang inan nyo, no? Nahayop na to. No, wala kayong magawa sa buhay, ano? Wala kayong magawa sa buhay. Kaya yan ang inyong ginagawa. Mga pikon! Mga pikon! Mura ng mura! Pagkatapos kung ano-ano ang gagawing pagyayaya, tanginan nyo. Hoy! Eto pa, mga kapatid, sabi nga ni Senator Lacson, ilalagay kita sa dapat mong kalagyan sa Payatas, Quezon City Jail, dito kay Cayetano. Cayetano, tumawa ka na hanggat makakatawa ka. Isipin mo, 6.7 billion insertion ni Cayetano. No? Mga kapatid, itong mga putang nang to, magnanako. Ito si Cayetano, pangarap nitong labanan si Sara Duterte at yung iba pang tatakbong presidente sa 2028. Kaya ito nagmamagaling. Cayetano, hoy, ngayon pa lang, para hindi masakit at hindi ka katawa-tawa sa buong bansa. No, sa buong mundo, mag-resign ka na. Wala kang kwentang tao. Hindi ka mananalo. Kahit na anong pangarap mo maging presidente, mamamatay ka na lamang sa iyong pangarap, hindi mo matutupad. No? Ay, sigurado kasi, pag natalo ka, mai-stress ka kasi maglalabas ka ng bilyon-bilyon para manalo ka. Kaso mo,
Kahit maglabas ka ng bilyon-bilyon, yung mga tao, kilala ka na. Kaya, ang mangyayari, mai-stress ka, magkakasakit ka, hanggang sa matigok ka. Yun, ganun ang mangyayari sa'yo. Kasi ikaw, wala. Sirang-sira ang iyong pangalan na Alan Pedro Cayetano. Kaya wala ka nang magagawa, no? O ano, ha? Kaya ikaw, tuminu-tinu ka na, umayos-ayos ka na. Walang boboto sa'yo. Walang boboto sa'yo. Pati ang kapatid mong sandok, no? Ha? Yung kapatid mong sandok, sabihan mo rin yan at may pangarap din yan, no? Kahit magsenador kayo, wala nang boboto sa inyo. Mga tanga kayo. Ayan, no? Ayan, ang sabi pa ni Sara Duterte, ha? Alam nyo, I am truly blessed as a politician, kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Ulul, kailan naging taong bayan ng mga aso niyong bangaw? Kahit kailan, hindi may tuturing na taong bayan ng mga aso niyong bangaw. Huwag kang mangarap, Sara Duterte, dahil ikaw ang inahin ng mga asong bangaw. Paborito daw siya ng bayan. Ulul, sinusuka ng bayan. Yun ang sabihin mo, ha? Ayan, no? Ha? Ayan. Miss Marife David, huwag kayo nang pumatol. At yung mga yan ano yan? Oo, tama ka, Romel. Puro didishit ang fans ko, no? Hayaan nyo lang. Basta tuloy lang kayo. Sabihin nyo lang yung mga nasa kalooban nyo, kung kayo ay anong mga opinion nyo, kung kayo ba'y masaya, kung kayo ba'y naiinis. I-komento nyo lang dyan. At pag may sumagot, wag yung papatulan. Mga patay gutom yan. Mga kulang na yan sa hapunan ngayong gabi. Kaya, hayaan nyo lang sila, ha? Hayaan nyo lang. Huwag nyo nang pansinin, huwag nyo nang patulan. Ayan, ano paborito ng taong bayan? Walang taong bayan na nagpapaborito sa'yo. Mga asong bangaw, paborito ka, ha? Sara Duterte. Ayan, Sandigan Bayan orders Marcoleta to explain why he should not be suspended from Senate. Ayan. Kasi pag sinuspended siya, wala na siyang sweldo. Ayan, ano, pinagpapaliwanag siya. Sabi ni Robin, huwag daw one-sided ang prosecution. Natural, one-sided talaga sila. Pero conviction nga ni... Alam mo ba, Robin Padilla? Ito ha, hindi naman kita mumurahin. Sasampalin lang kita ng salitang hindi makakain ng aso. Kasi wag ka muna kasing... Ikaw kasi, Robin, pumasok-pasok ka dyan sa Senado. Wala ka namang naiintindihan. Ang pag-upo mo kasi, ang expect mo, nandyan lang yung tatay digong mo na magdidikta sa'yo. Kaso mo, pinabayaan ka ni Sara Duterte at saka ni Pulong Duterte na kasama mo dyan sa national government. No? Hindi mo akalain na makukulong yung iyong tatay digong na nagpatakbo sa'yo bilang senador. Ngayon, yung mga kasama mo dyan sa Senado, yung mga ka-DDS mo dyan, huwag ka na umasa na ikaw ay ipagtatanggol ng mga iyan. Kasi alam mo bakit? Matatakot silang pagtanggol ka, madadamay sila sa katangahan mo eh. Ha? Ha? Kahit sino hindi papayag na ikaw ay suportahan at samahan dahil madadamay sila sa katangahan. Eh kita mo si Bato de la Rosa. Palibasa ay tanga ka. Inutusan ka ng mga nila Cayetano na itago mo si Bato de la Rosa, itakas mo, sumunod ka naman. O ayun. Eh di ba? Nasaan ka ngayon? Kaasuhan ka na. Di ba? Kaya ikaw, kung hindi mo naintindihan yung pagharap-harap ninyo dyan sa impeachment case, huwag ka na magsalita. Kita mo si Lito Lapid, tahimik. Pag nagsalita, may bagay. Gayahin mo na lang siya. Total, wala naman. Kung may nag-a-advise man sa'yo ng kung ano-anong sinasabi, eh nagmumukha ka lang baliw.
Kung saan-saan mo kinukuha yung mga salitang kung ano-ano pa. Ang dami mong paligoy-ligoy na salita, isa lang din naman ang kinababagsakan mo. Bobo ka. No? Hindi mo ba naisip na yung impeachment na yan na nangyayari ay may dalawang panig? Ha? May dalawang panig na naglalaban. Dito ka sa kalaban. Dito ang katotohanan. Dito kasinungalingan. Dito yung pagbabanta. Dito yung umuusig sa nagbabanta. Tarantado ka pala eh. Paano mo nasabing one-sided? Alam mo naman yung kalaban ninyo eh. Pumanig pa sa inyo. Siyempre, kung kasinungalingan na nanggagaling sa side mo, sasagutin yan dito sa katotohanan na may hawak ng mga ebidensya. Pare-pareho kayong panalo ang hinahanap dyan sa lintek na impeachment na yan. Alam mo ba, pare-pareho kayo na gustong manalo. Ang sistema mo, nakikipaglabang kayo sa matatalino, eh, kabobobo nyo naman. Ano? At paano kayo mananalo niyan? Tapos sasabihin mo one-sided? Ay, kung ako kalaban mo, alam ka namang kampihan kita, tarantado ka. One-sided pa, English ka pa, di mo naman naintindihan, tarantado ka. Pareho na tayo. Tarantado. Kaya ikaw, huwag ka na magsalita. Kasi, mahihirapan ka. Kahit ang mga lumalabas sa bibig mo, hindi mo kayang i-explain. Ha? Yung mga sinasabi mo after that, di mo alam eh. Di mo naintindihan eh. May mga salita-salita ka pang Griego, kung ano-ano, tarantado to talaga. Masabi lang na may nasasabi ka eh, sa harap ng impeachment. Sasabihin mo, bawal ka tanungin, at sino ka naman? Wawa! Graduate ka lang naman kamo sa kulungan, bawal ka tanungin? Aba, loko-loko ka rin. Ay, sus Mariosep. Ay, thank you, Bryce. Hayaan mo, magkakape ako mamaya after kong mag-live, ha? Kaya ikaw, Robin Padilla, tigil-tigilin mo na yung kabubuhan mo. Alam mo, yung asawa mo, yun ang harapin mo kasi nahawa mo na rin eh, ha? Pati sa comment ng mga DDS, aba, nagre-reply. Ay, nakakatuwa itong si Mariel. Nasobrahan na talaga kayo sa mga katangahan nyo. Buti pa yung iba artista kahit DDS tahimik, no? Hindi ganyan, no? Ay talagang wala na. Kung hindi masusugpo ang mga DDS dito sa Pilipinas, ay maghahasik yan ng mga katangahan at kabubuhan. Ay nakaw, hindi ako papayag na ang mga apo ko'y mahawa ng katangahan at kabubuhan. Sa totoo lang. Okay. Ayan, ito pa, sabi naman ni Amy Marcos, no, mga kapatid. Alam ko namang mahirap pumili ng pinakamaganda, pero mas mahirap pala pumili kung sino ang iimbitahang judge. Wow! At pangarap pa yata niyang siyang imbitahan doon sa sa binibining Pilipinas na pinag-judge dyan ni Senator Riza. Wow! Dapat yung isang judge dyan mag-judge na lang sa beauty contest kesa impeachment. Ay, naku, sus Mariosep. Kitang-kita ang pangit, naiinggit. Ay nako, Amy Marcos, wag mo na kainggitan. Eh kahit naman saan silipin, si Senadora Riza hindi retokada, no? Wag ka na mainggit doon. Sorry ka na lang. Hindi mo minanay yung nanay mo pang beauty pageant, ikaw hindi. Eh kung bakit kasi ang dami mong mamanahin, tatay mo pang mukha ang minana mo. Ay, at tuloy, nabansagan kang mangga. Kumusta na nga pala yung mga vloggers na kasamahan ko? Oy, binabati ko kayong lahat mga kapatid. Ay, sorry nga pala ha. At ako'y gaya kahapon na pupunta sa huling lamay ni Mima. Ang sistema nyo mga kapatid, yung aking makakasama na may sasakyan ay hindi makakapunta.
dahil talagang busy rin siya, ano? Pasensya na kayo. Hindi naman nawala sa aking dasal si Mima at hindi rin kayo nawawala sa aking mga dasal. Alam nyo naman, tayo, pag pinoproteksyonan tayo ng Diyos, kung wala man tayong proteksyon dito sa lupa, may proteksyon tayo sa Panginoon. At yan ay kailangan lang nating ipagpatuloy ang ating taus-pusong pananampalataya at tiwala sa Kanya. At hindi tayo dapat natatakot sa kahit anong bagay na darating sa ating buhay dahil yan ay kagustuhan ng Ama, no? Ngayon, kung mayroon namang tao na pinangunahan ang kagustuhan ng Diyos, may kabayaran yan sa Panginoon. Dahil sasabihin ng Diyos sa kanya, pakialamero ka, pinangunahan mo ako, pues dito ka. O ayan, hindi ka makakapagtago, ituturo kita. Yan. Yun. Kaya kayo mga anak ko, mga kapatid, no? Yung mga kalibel ko dyan na vlogger, yung mga mas bata sa akin, mga anak ko na, mag-iingat kayo sa inyong mga ginagawa dahil ang taong inggit, ang taong galit, ang taong mga desperado na, talagang ganyan, no? At ang sabi nga, hindi pa natin malaman kung ano talaga ang, hindi pa natatapos yung investigasyon dun sa mga nahuli sa pumatay kay Mima. Meron pang tutumbukin dyan na middleman, ano? So, bagamat meron na nga pong inilabas at naibalita na sa TV Patrol kagabi, hintay pa tayo ng tamang proseso at tamang balita sa mga nangyari. So, ako po ay nakakatanggap ng balita. Personally po, na ibinabalita sa akin yan. At syempre, hindi naman po tayo nawawala ng mga kaibigan na nandiyan dyan. At hindi lang po basta kaibigan yan. Hindi lang po basta simpleng tao yan. May mga profesyon po yung mga yan na nagpapaalam sa atin ng mga nagaganap. Kaya po kahit na nasa bahay lang tayo, nalalaman natin ang mga katotohanan at sinishare ko naman sa inyo. Alam nyo naman, once na ibinalita sa atin, kailangan i-share para malaman ng taong bayan. Yun po. Yun din po ang purpose ng kanilang pagbabalita sa akin. Dahil ako po ay nagbablog, at social media influencer na maituturing is talagang ibinabalita ko kung ano man yung kanilang mga ipinararating. No? Lahat naman po kami may mga inform na nakukuha, kaya kailangan lang po talaga yung mga katotohanan. So, yan po, balik tayo dito kay Amy Marcos. Nako, Miss Amy, huwag ka na mainggit kay Senadora Risa dahil talaga namang napakalayo ng agwat niyong dalawa. Senadora Risa, maraming naipakulong Ikaw, ang dami mo namang kinukonsinti Pati kapatid mo, kinalaban mo Wala kang kwenta, no? In short, wala kang kwentang senadora. Wala kang kwentang kapatid. Kung kapatid mo, winawalang hiya mo, no? Sinisira mo ang reputasyon, di lalo na ang bansa kung mananatili kang nakaupo. Kaya lahat kayo, tsupi, pagdating ng 2028. Mamayagpag na kayo ngayon, magsipagnakawan na kayo kung ano mananakaw nyo pa, no? Sige, basta sa 2028, hanggang doon na lang kayo, tapos na. Tapos na ang pamamayagpag ng mga magnanakaw, ng mga mapanira, ng mga pintasera, ng mga inggitera, no? Yun. Yan ang buhay no? Bakit kasi kayo, mga senador kayong naturingan? Imbis na kayo maghasik ng pamamarisan sa inyo na kabutihan ng mga kabataan, anong ginagawa ninyo? Pagpapakita ng mga kagaspangan ng ugali nyo, no? Sipin nyo, mga kapwa nyo senador, pare-pareho kayong pinagkatiwalaan ng taong bayan. Pero kinaiinggitan nyo, pare-pareho naman kayo ng sweldo. Nasa performance nyo, makikita ang ikahahanga ng tao, no? Kung kayo'y mabuting politiko, dalawang paa, dalawang kamay, papalak pa kami. Pero kung kayo'y mga balahura, mga inggitera, mga magnanakaw, ay leche kayo. Sinayang nyo ang tiwala ng taong bayan.
Kayo dapat ang nagpapakita ng kabutihan, kagandahan ng ugali, no? Kayo dapat ang nagpapasikat ng bansa. Kayo dapat ang nagbibigay ng magandang impluensya sa mga kabataan. Pero anong ginawa nyo? Puro kahayupan, puro katarantaduhan, puro pamimintas, puro pag-iinggit, puro kasakiman. Ha? Ano? Nakaw pa para meron kayong pang-ayuda sa inyong mga pagtakbo. Pero taong bayan, matatalino na. Eh, akala nyo ba yung mga DDS na makakaboto pa yan? Eh, mga troll yan eh. Paano boboto yan? Ilan-ilan lang dyan ang natitira na makakaboto. No? Ha? Kami maniniwalang ganyan katambak. Puro troll yan. Eh, yun nga isa clinic ko eh, ha? Yung isa nagbanta sa akin, clinic ko ang profile. Aba, nag-iba. Bigla uling bumalik sa dati. O, kita mo, mga troll, ang dami. Tsaka yung mga hinayupak na yan, mga naka, ano ang profile nila, mga naka-hide, no? Kaya, wala, matitrace din kayo, mga ulul kayo. Akala nyo ba hindi nag-iikot ang mga taga-NBI para hanapin ang mga troll farm nyo? Tuwa ko lang. Bababalita minsan isang araw. Troll farm, na-raid ng NBI. Isang dabakmak na DDS ang nadampot. O ano, ha, troll na bayaran. O yan, yan yung mangyayari sa inyo. Kaya, sige lang, no? So, yan. No? Sabi ni Amy, sana raw, dapat daw yung isang judge dyan, mag-judge na lang sa beauty contest. Inggit ka na naman. Siya nga ang pinakamagaling na judge dyan sa ano eh. Sa impeachment. Bakit? Eh, siya na yung nakapagpakulong ng marami eh. Ha? Alam niya na, ano, si Senadora Riza lang. Kaya ikaw, wag mo nang kainggitan si Senadora Riza. No? Ha? Laki ng inggit ito sa katawan. Ito, naharap sa parusang kamatayan or death penalty sa Florida, USA dahil sa mga kaso ng malubhang pang-aabuso sa bata. Ha? Duterte vloggers. Hubert, ano to? Wait. Makarat ba to? Duterte vlogger, Hubert Makarat, faces death. Kawawa. Magdasal kayo mga DDS na wag mabitay ito dahil ito ay paramdam na ito sa inyo. Kayo ay kinakalabit na. Natsyempo lang na sa kanya. Mapupunta yung kalabit na yon. Kinakalabit na kayo para kayo magbago. Tantanan nyo na yung mga kapwa nyo Pilipino na nagsasabi ng katotohanan. No? Taong bayan kayo. Nako, Bryce, kung mabait ka, kasama ka sa taong bayan. Pero pag hindi, ay kasama ka ng mga DDS. No? Naka-public account mo? Oh, okay yan. Mabuti naman. Oh, very good ka. Kaya Nanay Marie. O, yan. Aha. Nako, ikaw, Shell Ermino, mayat maya ka nagbabanta sa akin. Tinandaan na kita, ining, or utoy, kung ano ka man, dahil troll yung pangalan mo. Nako po, Bakit ako mahiya sa aputan ako? Hindi naman nila ako naririnig, no? Alam nyo ba, naka-soundproof yung kwarto ko para hindi nila marinig yung aking vlog. Naintindihan mo. Ayan. Yan po, no? Kawawa naman itong si Hubert Makarat. Bibitayin na po siya. Yan ay sample na sa mga DDS. Ito, si Baste Duterte, posibleng kasuhan. No? Ulo. Yan, sa ulo ni Bongbong. Yan ang sabi niya, sa ulo ni Bongbong. Yan po. Aha. Sabi pa ng mga DDS, ano? Ginawa nila ng meme si Attorney Claire Castro. Bawal na mga vlogger sa direktang tumulong sa taong bayan. Dapat may basbas muna ito ng gobyerno. Katanga-tanga, no? Tingnan nyo yung kanyang
kanyang spelling, Bisayang-Bisaya. Diyos ko, Bisaya rin ang nanay at tatay ko, pero hindi naman ganyan, ano? Taga Masbate nanay ko, ang tatay ko Iloilo. Pero doon sila inabutan ng gera sa Romblon, no? At nung magkatakbuhan na dahil sa mga Hapon, ay sa Mindoro sila napunta. At yun, no? Kaya kayo, mayus-ayos kayo. Mas marami ako naiintindihan kaysa inyo. Eto, Duterte brand is the strongest political brand in the Philippines. Wow! Sinong may sabi nito? Si Jun Abines. Wow, ito si Jun Abines, ha? Ito yata yung banta ng bantay. Anong in-strong niyang brand ni Duterte? May strong brand ba na nasa dahig na ipakulong? Si Marcos ang strong brand ng politiko, no? Sa politika, no? Buti pa nilagay mo dyan, Marcos brand is the strongest political brand in the Philippines dahil ipakulong niya yung berdugo at yung ulo na sindikato. Pwede rin Senadora Risa, yung Quadcom. Ikaw talaga, ikaw ang ikaw ang may kinikilingan Pumarehas ka. Tingnan mong mabuti. Palibhasa, DDS ka. Lahat ng papuri ginagawa nyo. Yung mga survey, huwag kayo maniwala dyan. Binabayaran nila linggo-linggo yung nagsusurvey para lang itaas ang rate ni para ma-mind condition ang mga Pilipino, mga ulaga. Akala naman maniniwala kami. No? Wow. Ayan. Nananawagan si Joshua. Kung galit daw kay Sara, wag na raw ninyo siya suportahan. Di wag, nawawala ka na nga sa nawawala ka na nga utoy sa sirkulasyon ng pagiging artista mo. Nasaan ka na ba? Diyos ko po, niwang ka lang ni Julia nagkaganyan ka na. DDS ka pala kaya ka iniwan. Kaya ka pinagpalit kay Anderson. Ikaw pala yung DDS. Kaloka. May mga dahilan pala kaya kayo nilalayasan ng yung mga girlfriend. Ay, ayaw ni Julia ng DDS. Aray ko. Nakita ko naman yung paste, Eto, sabi nga, daw, mas magaling daw yung ni Sara Duterte. Mas magaling daw yung abogado ni Sara Duterte kesa kay Matibag. Natibag na raw si Attorney Matibag. Ako katuwa naman tong mga na to. Ayan. Senator Robin always brings color and surprise and excitement. Nagigising po kaming lahat, sabi ni Attorney Kapunan. Si Kapunan nag-react sa pahayag ni Robin Padilla sa impeachment trial. Trending, nagbigay na reaksyon si Prosecution Counsel Lorna Kapunan sa pahayag ni Senator Judge Robin Padilla na hindi umano dapat maging one-sided ang pagtalakay. Naunahan ko na ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, may nakatakdang proseso at mga patakaran na dapat sundin sa pagdinig. Basahin ang buong ulat sa comment section. Ayan, hindi ko na, nasagot ko na kasi ito, So, ayan po, mga kapatid, no? Ayan. Kakatuwa Ayan, ang sabi naman ni Percy, ni Congressman, ni Representative Percy, BP Sara's conviction is 100% certain if based on evidence alone. Ang sabi naman nitong sino yung baklang nanalo sa kay Vice Ganda. Sabi niya, tabingi ang laban. Si Juliana. Palibasa DDS to, walang maisagot na maganda kay Kay Representative Percy Sendanya.
nagtatalo sila, ayan o. Itong si Julia, DDS. Kaya naman, bakit ang papangit ng mga DDS, ano? Pasensya na kayo, nagbabawi-bawi lang naman, live. Bakit kayo mga DDS ang papangit? Natuwa naman ako. Ang papangit nyo, no? Ha? Ayaw talaga, papangit nyo na. Pati gali nyo, papangit Tingnan si Juliana, ang pangit-pangit. Makeup na lang nagdadala. Alisan nyo yan ng maskara at sigurado matatakot kayo. Si Juliana. Naku po, dati sumali yan sa, sa Showtime, di ba? Ang ngipin niyan ilan na lang nakapagpapustiso kay gumanda-ganda. Aray ko. Hindi tayo pintasera. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Paminsan-minsan bumawi-bawi naman tayo, lalo na pag live, Dami-daming balahura dyan ng mga DDS. Bawi-bawi tayo. Ayan. Nakaw. Ngayong magpapaulan ng ebidensya si Ping ukol sa mga anomalous project. Anomalous project sa Taguig. Nakikiusap si Alan Peter na huwag siyang i-single out. Tila gusto sabihin ni Pokemon ay marami kami, huwag lang ako. Pumapalag na si Alan Cayetano ngayon kasi tutukuyin na ni Sir Ping ang lahat ng mga may anomalous project. Nakapatay ka, Pokemon. Ikaw pala si Pokemon. Si Pedro, kawawa naman. Ako, matutuluyan na siya maging Pedro. Pedro Penduko. Nako, yari si Pedro. Ibibisto ni Senator Ping Lacson. Sige, Senator Ping, suportado ka namin. Ibisto mo yung tarantadong yan at ipadampot na sa CIDG yan. Dalhin na doon sa, doon, sa Payatas. Dadalik ka na sa Payatas, yari ka. Taga-Payatas ka na ngayon. Nakaw, kawawang magaling nga. Ayan, yari ka na, Petra. Ayan, babangon ako't dudurugin si Petra. Nakaw. Sabi ni, ayan, Lacson, sa Quezon City Jail, ang bagsak ni Cayetano. Yari ka na, Petra. Babangon ako't dudurugin si Petra. Ang ingay Saka ina-attack niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Tapos nagbibintang ng kung ano-ano na hindi naman totoo. Syempre, pag inatake mo yung integrity ko, babangon ako at gagantihan kita. Sabihin niya na sinizero in ko yung Taguig. Well, sabi ni Senator Ping, he can say that, he can claim that, pinaprioritize ko lang, hindi ko siya sinisingle out. Ayan. Priority ka pala ni Senator Ping, Peter, kawawa ka naman. Yari-yari kang bata ka. Ayan. Yung pagtatanong ni Robin Padilla sa witness ay hitik sa angas, pero kapos sa kalaman. Sa madaling salita, ampaw. Ang senador na ito ay ehemplo ng artificial intelligence. Oo, totoo yan. Ang namamayani kay Robin Padilla ay AI. Kahit sa mga DDS, AI. Kaya, ito talagang dapat masupil tong artificial intelligence na tong AI na ginagamit. Okay lang yung mga AI kung mga mga sa mga pets, mga cartoons, di ba? Pero pagdating na ang ginagamitan na ng AI ay taga-gobyerno, mga nangyayari sa gobyerno, ang taong bayan, no? Gaya ng mga ginagawa nilang picture sa akin ng mga AI, no? Halatang halata mong mga tarantado mga hindi ko kilala nakakuyabit sa akin at mag-boyfriend daw kami. Siguro nakikita niyo yung mga kapatid, no? Ako nakikita ko yan, kaya tinatawanan ko na lang. Ang pumatol dyan ay baliw. Yes!
DDS, iimbestigahan yan, Flavi. Nakaw, yari-yari talaga yung mga taga-tagig na yan ni Cayetano na mga nakiisa sa kanyang katarantaduhan. Lahat yan, damay-damay, turuan na naman yan. Nakaw, mahabang proseso na naman. Pero, sigurado, ikukulong muna nila yan para wala nang makatakas. Kasi pag inunang investigasyon bago kulong takas diharapin na lang nila yung kaso. Maghihiring yan kung ilang taon. Makukulong sila ng kung ilang taon habang naghihiring. After ng hearing, 3 beses yan bago hatulan. Ang paghihiring pa naman inabot na 1 taon. O di pahinga ka muna. Pag naikulong na dampot, kung may piyansa, magpapiyansa muna. After ng piyansa, di malaya. Pero hindi siya makakawala sa mga hearing. Pero pag matindi ang kaso, walang piyansa. No? Walang piyansa yan. Ngayon, kung mababaw lang ang kaso, may piyansa. Pag may piyansa, malaya. Pag malaya, may hearing yan. Pag yan tumakas, wanted. Pag tinapos niya, pag inupuan niya yung hearing ng 3 beses at binasahan siya ng hatol, dun malalaman kung siya'y kulong o absuelto. No, mga DDS? Baka hindi nyo naintindihan, ha? Baka akala nyo pag dinampot ngayon, mag-shot ka agad. Wag tanga ha, wag tanga. Merong mga kriminal na ang ipinopost muna ng mga nasa batas ay yung mga lumang picture na may nagsasabi na sila may mga dating kaso. Yun ang pagkakakilanlan sa kanila. Masasabi ng makakakita, ay, yan pala ang pumatay kay Mima. May kasong ganito, ganoon nung taon na ganoon. Mga tanga kayo, no? Kung ano nung pinagsasabi nyo sa akin, may pa-message pa kayo, mga gago kayo. Na-screenshot ko na. At kahit burahin nyo, wala na, hawak ko na. Tangina kayo, wala kayong ginawa, ha? Mas mga tanga talaga to, no? Ha? Dapat sa inyo, pinatitikim talaga ng kulong para maintindihan ninyo kung paano. Ha? Sige, magbanta pa kayo. Ha? Oo. Hello, Mr. Akuin. Si Julio Akuin. Lakas na nasar ko. Shout out sa iyo, Toy. Kailangan nating tawanan niya kasi akala nila si Aling Marie natatakot. Hindi nga, hindi kilabutan, matatakot ako, tarantado kayo. Hindi nga lang ako naka-attend dun kay Mime. Pupunta nga sana ako kahit ako lang mag-isa. Sasakay na lang sana ako ng joyride. Kaso baka masakyan ko naman killer o rapist. Oo, economic sabotage, wala talagang yan, wala talagang bilya, yari, kung ang kalbo ni Cayetano dito lang, ay nakaw, ubos ang buhok niyan, iiyak yan ng graba. Luluha ng graba yung mga animal na yung mga mayayabang na senador na yung magnanakaw. Sabi pa ng mga DDS, hindi ko lang isinisigaw yung flood control na nakawan. Sino na may sisigaw ko? Yung mga nakakulong na nga yung iba? Ha? Sisigaw pa ako, tapos na yung issue yun. Iniintay na lang namin na makulong lahat. Naintindihan nyo ba? Mga DDS, gusto nyo isigaw ko si Marcos. Nasaan ebidensya? Bigyan nyo ako ng ebidensya. Mga animal kayo. Bakit ko isisigaw yung taong walang ebidensya? Maglabas kayo ng ebidensya, mga animal kayo. Dali ako kausap. Sabihin nyo lahat, Ling Marito. Meron nga ako nasakyan na, May nasakyan nga ako na Grab, mula Manila hanggang dito Mula Quezon City hanggang dito, nag-grab ako. Puta, kinukwento sa akin. Napakagaling daw ni Sara Duterte at ang magnanakaw daw ay si Martin at saka sino tong lintik na Saldico. No? Si Martin daw at si Saldi ang tunay na magnakaw, hindi daw si Sara. Kesyo ganito ganoon. Kwentong barbero lang din yung nakuha niya. Ako'y nag-iintay ng mga ebidensya. Nung naglalabasan na yung mga kwento na yan, syempre, si Saldi ko ang tumakas. Si Saldi ko ang pinaniwalaan ko na talaga numero 1 magnanakaw sa flood control project na iyan. Tumakas magnanakaw nga. Si Martin nandyan naman nakakaharap pa nga paano ko naman dudurugin yan? Sinasabi ng DDS si President Marcos daw ang pasimuno sa flood control project ng pagnakutanginan nyo. Wala na kayong ginawa kundi
sirain na sirain yung tao dahil gusto nyo maiupo si Sara Duterte? Sino maniniwala sa inyo? Wala nga kayo may pakita ebidensya. Siya nga nagturo ng mga magnanakaw eh. Siya nga ang naglugso sa samahan ng mga magnanakaw eh. Tapos, papamuran nyo sa akin? Sasabihin nyo, batikusin ko? Sino naman kayo para mag-uto sa akin? Ano, ako uto-uto kagaya nyo? Hindi ako uto-uto, no? Ha? Hindi ako diktador. Hindi nyo ako binabayaran para kayo sundin ko, mga ulaga kayo. No? Hindi ako bayarang tao. Na kahit na ano pang gawin, basta ang tao, hindi ko nakitahan ng katarantaduhan, hindi ko yan babanatan. Ang babanatan ko yung mga kagaya nyo na wala nang ginawa ko ni Mambalahura, Mambastos. No? Tumino kayo para hindi kayo murahin ni Aling Marie. Umayos kayo. Tigilan nyo na ang pambabastos, pambabalahura, mga kalaswaan. No? Tigilan nyo. Magkakatino kayo, lahat tayo, bati-bati. No? Ha? Hirap sa inyo eh. Kayo eh. Tinuturuan ko kayo ng tamang asal. No? Ako, nagbumura ako kasi buwisit kayo. Kasi mga, ha? Yung pagmumura ko sa inyo, ha? Para ko na lang kayong mga kapatid o kamag-anak dyan na nagkakamali. Minumura ko kayo. No? Ha? Pag may mga pasaway, talagang imbes na suntukin ko dahil hindi ko naman kayo masusuntok at nandito ako sa camera lang, no? Nasa gadget ko lang ako, tayo nagkikita, mumurahin na lang kita, maririnig mo. Hindi ka naman siguro bingi. Bingi ka ba? Hindi mo maririnig. Naku, tigil-tigilan nyo na yung pambabalahura. Yan yung mga pagbabanta. Baka mamaya bumalik sa inyo yan. Naka, napakasakit. No? Yung mga pagtatawan nyo sa isang namatay. Naka po. Kayo, tandaan nyo kahit mga troll lang kayo, tatamaan kayo ng karma. Tandaan nyo yan. Ayan, kayo pa nga talagang tatamaan dahil mga troll kayo. Hindi kayo nagpapakilala ng gusto. Kaya, ang Diyos kilala kayo. Kaya wala kayong ligtas. Lagot kayo. Ayan, no? Ha? Sus, Mariosep. Totoo yan, mga kapatid, no? Okay. Ako, manunood pala ng concert ni Taylor Swift si Sara Duterte. Kaya umalis. O, kita nyo nga, sino ba naman ang hindi mai-impeach? Hinamon niya ng hustong gobyerno, no, sa kanyang impeachment. Ay kung ako naman, sa mga judge, impeach nyo na yan si Sara Duterte. At wag nang pabalikin ng Pilipinas. Ipaban nyo na yan dyan sa airport. Hindi na pwedeng bumalik dito. Nakaw, binibigyan ko na po kayo ng idea. Ipaban nyo na po yan si Sara Duterte. Total impeach na yan. Manggugulo lang yan dito, mga kapatid. Manggugulo lang yan, tarantadang yan. Kaya dapat po, tanggalin nyo na yan. Ipaban nyo na yan sa airport. Huwag nyo nang pabalikin dito. Nakaw, magnanakaw lang yan. Manggugulo lang yan. No? Magbabanta lang yan. Huwag nyo nang pauwiin dito yung tarantadong yan. Hayaan nyo na yung mga DDS na walang sweldohin. Ayan. Usap-usapan ngayon sa social media ang pag-alis sa bansa ni Sara Duterte papuntang Germany at hinala na ilang netizen manonood ang Vice Presidente ng concert ni Taylor Swift na gaganapin sa Munich, Germany sa Hulyo 27. Wow, pasarap ang putang ina, no? Habang mga DDS niya dito nagpapakamatay sa panggugulo. Oh, baka man nag-iwan na ng pampasweldo sa inyo, mga hayop kayo, babaliktarin nyo na naman ako. Babaliktarin nyo na naman ako, mga demonyita kayo, no? Ay, sus, Mariosep. Sabi ni Cayetano, when you're president, you don't own the Philippines. You are steward. Katiwala ka, ulul. At ikaw, aso ka ng gobyerno. No? Oh, mga kapatid, sabi ni Cayetano, kung ikaw daw ay isang presidente, ay hindi daw sa'yo ang Pilipinas. Steward ka lang daw, patiwala. Siya ano siya? Aso. Aso siya ng berdugong presidente. Kaya ayan siya. Lumaban ka hanggat nakakalaban ka na. Kahit sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Dahil pag nasa kulungan ka na, bawal ang cellphone.
Bawal ang cellphone doon. Ha? Tarantado ka, kala mo ha. Wala na intindihan mga tao. Ito naman si Padilla. Muling hindi dadalo sa SONA. Wala na akong inaasahan sa sasabihin ng Pangulo. Ay, wag ka na umaten. Hindi ka kakulangan. Sino ka naman? Hindi mo naman mapipigilan. Dahil tsak naka-open ang telebisyon mo. Nakapo, tigil ka. Wag ng plastic, Robin. Robin, masama yung ginagawa mo. Yung sinasabi mo, bumabalik sa'yo. Ay, wag mo. Bakit kailangan pang ipagsigawan na hindi ka pupunta? Ay, kung ano yon, tulak ng bibig, kabig ng dibdib, ulaga. Di ka pupunta? Ano ka? Kakulangan ka ba? Hindi ba matutuloy ang SONA ng presidente kung hindi ka pupunta? Oh, nakakahiya ka, no? Eto na naman nakita ko na naman tong si Defense. Iginiit na freedom of speech ang pahayag ni Baste, Duterte, laban kay Ulul! May freedom of speech ba na may kasamang pagbabanta? Ako nga, nagsasalita ako, hindi ako nagbabanta. Ordinaryong tao lang ako, akong binabantaan eh. Freedom of speech ba yung pagbabanta? Tarantado ka, no? Ha? Ang klase kayang abogado ito. Huh? Mario Joseph. Ha? Yan. Ang sabi. Yung idol nyo na Senator Judge, kung magtanong, akala mo tanggero ng mga dugyot na inuman sa kanto. Oo nga, si Robin Padilla yun. Dugyot. Talaga namang dugyot di ba? Talaga namang tanggero yan ha? May pasabog nga dati yung aming kaibigan ng vlogger din ha? Yan daw si Robin Padilla dun sa Bicol. Anong ginawa sa inuman? Ayoko ikwento. Okay, bahala na yung aming kaibigan na magkwento. Okay. Sus Mario Joseph, nawala na yata ang mga baliw na komentor. Huminturin, napagod din ng mga animal. Magkano daw bayad sa akin? Bakit hihingi ka? Babalato ka? Wala nga Hanap ka na magbabayad sa akin para may balato ka. Mga taratado, mga mukhang pera tong mga animal na to. Puro kayo bayad. Lul! Ikita nyo ba akong binabayaran? Nasa ebidensya nyo? Ninyo maglabas kayo ng ebidensya na may nag-aabot sa akin ng bayad? With resibo Videohan nyo Puta ng mga to, demonyita. Hanap-hanap kayo ng bayad sa akin. Mga tarantado kayo ang bayaran mga animal kayo. Huwag nyo akong baliktarin, baka sungal-ngalin ko kayo. Ayan, no? Kita mo ba na ang aking followers ay kakaunti? Sasabihin mo pa na ako'y bayaran? Tarantado kayo, mga tanga talaga kayo mga bobo kayo. Buti ko milyones na yung... Sino naman ang kukuha sa akin para bayaran ako Kukunti ang aking followers, tanga ka. Pero marami ang nanonood. Hindi ako naghangad, no? Hindi ako naghangad. Kita nyo ba ako nagpo-promote? Sinabi ko bang i-follow nyo ako, i-subscribe nyo ako? May nakita ba kayong ganun sa akin? Tanga to. Mga katangahan nyo, tanggal-tanggalin nyo sa katawan nyo, nakakaawa na kayo Hindi kayo masabihan Kaninong administrasyon mo naramdaman ang pag-unlad ng bansa? Paano mo nasabi? Ako nakita kong umunlad ang bansa kay Pinoy. Ay kay Marcos hindi ko pa masabi dahil hindi pa tapos ang termino. Pag natapos ng termino, doon ko malalaman. At nalaman ko na kung ano ang kanyang na-turn over, ay doon ko malalaman. At malalaman ko rin kung magkano na nabawas sa utang ng bansa. Kasi kay Pinoy, nakabayad siya ng utang, nabawasan ng utang, nakapag-turn over siya kay Duterte ng cash, pati yung mga proyektong dapat ituloy. No? Ganon yun mga DDS, huwag kayong tanga. Nasaan yung perang iniwan ni Presnoy sa inyong amo? Yung mga instruktura dyan na hindi natapos si Pinoy na dapat ipinagpatuloy ni Duterte, sino nagpatuloy? Si Marcos! Tapos aariin niya, sabihin niyo kay Duterte?
Tigil-tigilan nyo yung mga kayabangan ha, mga kasinungalingan nyo ha. Pinagpatuloy ang proyekto, pero yan ay para sa bayan. Pera ng bayan yan. Ganun ang hindi kurakot. May natatapos sa proyekto, may naiiwang pera, itina-turn over sa susunod. Ganon. Eh si Duterte, anong proyekto ginawa? Saan niya dinala yung mga ninakaw niya? Saan dinala yung perang iniwan ni Presdoy? Pinambayad sa mga mamamatay tao. Sa dami ng ipinapatay. Magkano ang bayad sa bawat tao na pinapatay? Putain na kayo. Hayop kayo, hindi nyo naintindihan talaga no. Hirap-hirap niyong paliwanagan ng mga tarantado kayo ha. Oo, kayo lang ang minumura ko. Naintindihan ng mga tao yan. Ayoko na sana talaga magbure. Kaya lang talagang nakakautana yung mga kabalahuraan nyo ha? Okay. Di ko maipapangako kay Pres Marcos ngayon kaagad dahil hindi pa siya tapos sa kanyang termino. Patapusin muna natin, alamin natin kung ano ang mga nagawa, alamin natin kung ano ang naging proyekto, alamin natin kung may maiiwan pang pondo sa mga susunod na uupo. So, hindi tayo ngayon hahatol. Kaya hindi pa dapat tinatanong yan. Pero doon sa tatlo, Duterte, Arroyo, Pinoy, ay kay Pinoy ako! Ulat sa pool. Kay Pinoy ako. No? Ha? Anhin ko pa si Madam Cory. Si Madam Cory napilitan lang talagang umupo yun kasi nag-people's power. Pero naniniwala ako kay Pinoy kasi si Pinoy ay hindi hinog sa pilit. Lumaban talaga siya sa pagka-presidente at nanalo siya. Yun ang aking pinagbabasihan. At ngayon, kung si Marcos man at si Atty. Lenny ay naglaban, nakita ko naman ngayon na sila ay nagkasundo na, no? Bati na sila at nagkakasama-sama ng rosas at pula, no? Kaya ang labas nila ay, ang tawag doon, hindi naman pusha pink pusha pink yata ang tawag doon sa kulay na yun. Red and pink, pag pinagsama mo, pusha pink. Ayan, no? So, yan ang aking masasabi. Si Presnoy ang masasabi ko na naging maayos na presidente. Siya lang ang nagsabi na ang boss ay ang mamamayang Pilipino. Hindi katulad ni Duterte at ni Arroyo. Si Arroyo, anong ginawa? Dinaya si FPJ. Okay? At nagkaroon siya ng Hello Garci. Na hanggang ngayon, sa natatagpuan ng mga mamamatay tao? Sa Pampanga. Buti na lang, hindi doon sa lugar ng kamag-anakan ko, no? Sa Guagua. Ha? Kasi puro pink doon sa Guagua. Sa Guagua po, puro pink ang tao doon. Makaleni. No? Okay. Kala nyo mga DDS, matatangan nyo ako. Marami akong nararating na lugar dito sa Pilipinas. Kayo dyan lang sa inyong lugar. No? Ayan. Ayan. No? Magandang ano wait lang. Sabi nga, if Sara will resign, she'll do it before 9 a.m. on July 30, 2026. Because at 9:01, her bank records become Congress records. Ayan. No? Kung magre-resign daw si Sara Liu ay sa ganap na alas 9 ng umaga, no? July 30. No? Dahil yung kanyang mga bank records become Congress records. Ayan. So, abangan natin yan mga kapatid. Abangan natin. Dahil po talagang sabi nga, no?
Sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na maaari pa ring talunin ni dating Vice Presidente si Leni Robredo si Vice President Sara Duterte sa karera sa pagkapangulo sa 2028 kung sakaling magdesisyon itong tumakbo. Hindi naman yata, palagay ko hindi tatakbo yan si ano. Ay paano pa makakatakbo itong si Sara Duterte? Iba-blacklist na to sa gobyerno. Isigaw lang ng taong bayan to lumabas lang ang taong bayan sa kalsada isigaw lang i-blacklist to iba-blacklist to susundin ng taong bayan sigurado eto nga impeachment ang sabi nga nila gusto lang daw mapatalsik si Sara Duterte kasi takot daw kay Sara Duterte yung mga kasama sa gobyerno. Oy, mali kayo dyan. Dahil ang may gustong patalsikin si Sara Duterte ay ang taong bayan. Kami ang may gusto na si Sara Duterte ay ma-impeach at wag nang makatakbo. Hindi kami takot. Ayaw namin sa baliw. Ayaw namin sa magnanakaw. Ayaw namin sa sindikato. Ayaw namin sa lahing mamamatay tao. Ayaw namin sa sinungaling at baliw. Okay? Naintindihan nyo? Yan. No? Sa akala nyo ba, sure ba natatakbo si Atty. Leni? Di pa naman siya siguro na aanuhan sa kanyang buhay, Hindi pa tapos ang labanan. Sa isang wise na magdidesisyon tumakbo, kung ako nga lang, kung para sa akin, bakit ako tatakbo? Kainitan pa ng laban. Diba? Hindi sa kaduwag, hindi sa duwag ka. I-kondisyon mo ang sarili mo sa pag-upo. Masarap umupo nang walang demonyo sa paligid. No? Yung mga matatapang dyan, matapang naman si Atty. Leni kasi kita nyo, nakakapag-isa nga yan maglakad Yung matatapang na gustong tumakbo dyan, alam nilang strategy. Alam din yan ni Atty. Leni. Kaya lang, hindi pare-pareho ang ugali at utak ng tao. Kita nyo ba to? Hindi pantay-pantay, di ba? So may iba't iba tayong ugali. No? Merong matapang pero nag-iisip. Merong matapang na kayang humarap dahil may mga diskarte. Merong matapang na sabak lang ng sabak, hindi alam ang kahihinatnan. Ganon. Si Atty. Leni, bukod sa lawyer na, bukod sa mayor na, humahawak na ng bayan, humahawak na ng tao, humahawak na ng gobyerno, alam niya na yan. Kayo, mga bobong DDS, naiintindihan nyo ba? Yang ginagawa ni Sara Duterte, na sabak ng sabak at ginagamit ang katapangan, tapang na hanggang utot lang. Pag itinae, wala na. Duwag na. Ayun, ang tapang nyo Pagpipresidente, si Sara Duterte, gigibain ng Pilipinas? Papayag ang taong bayan? Oy, mahiya kayo, no? Akala nyo, ganun lang ang takbo ng utak ng taong bayan? Napapayag na magkaroon ng Duterte uli? Matapos yung ginawa lahat ni Duterte, na pati batang paslit pinapatay? Papayag pa, mga Pilipino? Mga batang walang kamalay-malay, walang kamalayan sa mga ginagawa nilang kahayupan, pinapatay. 4 na taong gulang, iniutos na patayin. Ay, di ba sabi ni Las Cañas, inagaw niya na yung bata, kinuha pa rin sa kanya at sinabi ng mga kasama na sila'y namumukhaan at gagantihan. Tingnan yung karuwagan nyo, mga putang na kayo. Di ba duwag? Bakit ko nasabing duwag? Sa isang bata natakot sila kaya pinatay. Ang mga pinapatay ang kinatatakutan. Kaya pinapatay nila ng mga kalaban. Kayo mga nagbabanta, kayo yung mga duwag. Akala nyo naman yung binabantaan nyo, bahagang buntot. Gago kayo. Na kayo nakakatuwa na kayo talaga
Kaya wag kayong umasa muna na si Atty. Lenny ay tatakbo. Ako na nakakapag-post lang ako para ma-excite naman tayo paminsan-minsan. Kaya lang, siyempre, ang tao kasi nag-iisip yan. Ayan, ang sabi ni PCO Secretary Dave Gomez, makinig daw ng SONA. Kasi makikita raw nila dyan na marami nang nagawa ang Pangulo. No? Okay. Yan. Ang akin, ang ikinapupuri ko lang sa presidente is, hindi siya nag-uutos na pumatay. At maraming benepisyo ang nauso. Tama. Kaya nga binabatikos na siya ni Sara Duterte sa mga ayuda. Ayuda? Nakikialam pa si Sara Duterte sa ayuda, hindi naman kanyang pera. Siya nga, ang dami-daming, yung ilang milyon niyang nilustay ng 11 days. Aba, kuya, ibinigay sa taong bayan. At taong bayan wala nang ganong naghihirap at magkakaroon na ng negosyo. Bigyan mo lang yung 200,000 may negosyo na yan. No? Mga hudas talaga mga pera ng tao yan. Hayop kayo. Kayo nga mga DDS, pati pera nyo, ninakaw ng amo nyo Para lang may pambayad sa pagliligtas sa kanya sa katarantaduhan niya. Okay nang gigigil mga kapatid. Pero okay lang. Nakikiramay po tayo kay sa pamilya ni Attorney Jose Sison, no? Sa ipaglaban mo, kapag may katwiran, ipaglaban mo, yan po ay matagal kong sinubaybayan. Tayo po ay nakikiramay at the age of 88. Salamat sa Diyos sa biyayang 88 taon na ibinigay kay Attorney Jose Sison na nakapaglingkod sa bayan, nakapagturo ng magandang katwiran kapag mayroong naaapi. Yan po ang kanyang naibahagi sa ating mga Pilipino. So, rest in peace, Attorney Jose Sison, at condolence po sa inyong pamilya. Salamat po ng marami. Si God na po ang bahala sa inyo sa itaas. Ayan, no? Aha. May mga grupo na ayaw pabuksan ang bangka, pabuksan yung bank account ni Sara Duterte, pero rally sila ng rally para daw sa ikabubuti, para sa ikapupuksa ng mga magnanakaw. Pero sangka, ayaw nilang pabuksan ang mga ninakaw ni Sara Duterte. Kakatuwa. So, yan po, no, mga kapatid. At tayo po muna ay magpapaalam na. At yan nga po, atin pong subaybayan ang ating West Philippine Sea dahil aping-api na ang ating mga Coast Guard, Philippine Coast Guard, ang ating mga mandaragat, no? Yan pong ating mga kapatid na mangingisda ay napakadelikado na sa ginagawa ng mga magnanakaw na China na to, no? Na ano po yan sulsul yan ng mga Duterte kaya nagkaganyan. Kaya sana po mga kapatid, magkaisa tayo, bantayan natin ating bansa, magmahalan tayo. Kung ayaw ng mga DDS diwag, no? Basta tayo magpakasaya tayo sa ating pakikipaglaban. Huwag kayong mai-stress, huwag kayong matatakot. Unang-una na po yung takot, alisin nyo yan. Dahil pag takot ka, katutuwaan nila. Matutuwa sila pag takot ka, hindi ka magsasalita kahit nasa harapan mo ng katarantaduhan nila. Hindi ka magsasalita kasi natakot ka nila. Huwag po kayo magpapatakot, mga vloggers. Huwag kayo magpapatakot, kayong mga nasa katotohanan. Huwag kayo magpapatakot. Dahil pag kayo natakot, tuloy-tuloy ang katarantaduhan nila. Matutuwa sila kasi natakot nila kayo. Kaya walang matatakot ha. Laban lang, laban lang. Tiwala sa Diyos. Unang-una, magpasama kayo sa Diyos sa bawat galaw ninyo. Dahil mga mandirigma tayo, wala tayong sandata, kailangan natin sandata mula sa Diyos.
Ang Diyos ang magtatatag ng ating kaisipan, magpapatatag ng ating tapang, magpapatatag ng ating pagkatao. Yung prinsipyo, paninindigan, katwiran, no? Dignidad, integridad, pairalin natin yan mga kapatid. Dahil tayo ay Pilipino, walang duwag na Pilipino. Yang mga nananakot sa atin, mga makachay na yan. Kaya wag nating katatakutan yan. Ang pakikipaglaban ay ganun talaga. Do or die, mga kapatid. No? Kung may mga kasundaluhan tayong dibaril, tayo naman ay mga vloggers na boses ng katotohanan ang ating sandata. At tiwala sa Diyos na taimtim para nandyan lang siya sa ating tabi. No? At masasabi natin ang lahat ng tama para sa ating bansa na dapat pupukaw sa mga nababaliw na utak ng mga ampon ni Berdugo, mga asong bangaw. So mga kapatid, maraming salamat. I love you all. God bless po. Thank you po. Okay, yan lang po muna. Salamat. Kung ang dami. Ayan. Thank you po. Whew. Ang mga DDS, salamat. Sige lang. Go lang kayo sa pagbabanta. Okay lang yan. Pero nakalista na rin sa akin ang mga nagbabanta. Alam ko na yung mga pangalan nyo. At susundin ko ng payo sa akin ng mga kapatid ko sa social media na nag-a-advise sa akin na i-report na kayo. Salamat po. Thank you. God bless. Love you all.